Sige na, okay na. Sige na. Ano na si mom? Wala si mom. Makita niyo mo ako pwede. Okay. Class, let's pray. Let's pray. Ay, gusto na yun. Ipalibot natin ko sila kanina, no? Oo, wala na sila na. So let us pray. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Our Father, Lord, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. So, easy lang. So, good morning, everyone. Our topic for this morning is intellectual disability. So, intellectual disability refers to neurodevelopmental conditions significantly below average intellectual and adaptive functioning. So, intellectual disability refers to neurodevelopmental conditions. Neurodevelopmental conditions, meaning parang ano na siya, grupo siya about sa brain. Panis intellectual is one of the parang na-appeal siya dito or dito siya nabilong good. Diba sa Down syndrome, or na siya nabilong good siya. Kung asa siya nabilong. Tapos, before na siya nahimong intellectual disability, ano na siya, before na siya nahimong na-name into intellectual disability, kuha na siya dati, mental retardation. Ano yung ginatawag na mental retardation? So, di-change siya into intellectual tungkol kay sa based guro sila mga research ko na kanang mas ipa siguro medyo hindi kayo effective tung sa mental retardation about syempre affected man to ang kanang tawaning causes and treatment niya treatment sa bata murag ginapa-improve nila diri sa intellectual disability. So, ayan. So, there are three areas of adaptive functioning. So, kani siya kumbaga kani siya tulo is ginano niya kanang ginabuhat ko nila dili nila atin ba kumbaga like kapre sa conceptual mag-listen sila through sa language, reading, writing, math, reasoning, knowledge, and memory. So, dili measure nila ang ability to measure nila ang IQ sa bata. Dili sa conceptual from the word kanang ginano ang cognitive good jud niya sa bata. Tapos social. So sa social is magisod sila o makipaghalong-hilugod sa mga tao. Kay tungod dili man sila kayo paano sa communication skills, the ability of follow rules, and the ability to make and keep friendships. So magisod sila na sa peers good, kaibigan kay tungod disability. Tapos practical. So sa practical ma-cover diri ilang personal hygiene good and task. Dira personal care, job responsibilities, managing money, recreation, and organizing school and work tasks. So diri mag-isod sila kay tungod disability. Then next. So sa autism, di ba natoy mild, moderate, severe. Diri sa intellectual disabilities na siya, which is appeal na siya into appeal ang profound. Then ang mild is 85% approximately 50 to 69, then moderate 10%, then severe 3.5%. Then profound is mo na niya ang pinaka low na jud na type of
intellectual and developmental disorder. So, di ba, ano to, mild, moderate, tapos severe, profound. Wala po dito sa PICAS. Karon, di ano nila ito, alternative. So, ilang ginabis, intermittent assistance or limited assistance lang ba? Tapos, extensive assistance and pervasive assistance. Ginagdag na rin siya. Ano na ilang basis kung saan Oo. makaya na sa bata? Oo. Like, kapre sa mild. So, independent. independently na siya. Kaya hindi mo siya maman na, ay, nadi siya intellectual. Dili na dala ka sa iyaha ngayon, na siya intellectual kay tungod na ano naman siya good na kanang kumbaga, ang therapy kay maraming ano na siya ba, so, mild na lang siya, so, pwede na siya, kapilo na siya makipaglalagilo sa sa to ba, may ana, sa to ang mga tao. Sa moderate, ano lang yapon siya, pero nag-ano siya, legal support na lang good, si moderate, makapit-kapit na siya, pero dili kasi, ang nakalahin niya, si moderate is, nagyapon siya yung support, si severe o si profound, wala na, ano na lang siya, independent na lang na, may mga ay, ganit, kahit ang ganit, sorry. Ay, sorry ko. Nagyapon good siya, pero dili na dyan yun nga kanang, kailangan pa dyan nga, dili ka pala sa severe o sa profound, ang profound is need nila 24 hours care. Ay, tungod ka lang, dili, wala sila ikuan mo. Wala dili sila sila. Oo, wala. Wala. Habang kailang IQ, so ano man sila. Tapos, ang treatment karon is na diri sa sige pa. Okay lang. So, ano yung treatment niya sa intensive educational intervention for mild to moderate cases. O, sabay dito niya si mild o si moderate kay sila naman or sigsuon ba na communication skills for severe to profound cases kay dili man jud na kailangan nila kay dili sila makipagdilo niya. Syempre, kung dili sila kabalo na, dili ba sila kabalo ng kanang simple na matas jud. So, wala siya ang treatment niya. Sa sa after, pero wala na ako so, Pwede na, yata sa perlahan, kung siya sa profile, pero makabili na siya
neurological disorder that occurs when abnormally high levels of bilirubin in the blood are deposited in the baby's brain tissue, especially in the basal ganglia. Ang kanang basal ganglia, the part of the brain that's responsible for motor control. Right? Motor sa mga bata. Kana ang maapektuhan sa ano. Kapag taas pagod ang naman tayo bilirubin sa ato ang body. Pero ang bilirubin, mo na siya ang kanagaling red blood cells na mga expired na or mga waste na siya ba. Pero ang bilirubin, gina-process na siya dito sa toong liver. So, ang liver, gina-process na siya. Tapos, ang bilirubin, ano na siya? Yellowish pigments. Pigments. Murag ano, basta ka nang gagmay-gagmay, kaya siya maano. Pero, kanang siya, wala pa na-process sa liver. Pag na-process na siya, mahimo na siya matong liquid gani nga, ay fluid nga, murag yellowish na Yellow. and then, ang tawag ka na kay bile. Ang bile, ang bilirubin pa ha, so wala pa siya na-process sa liver, sa itong mga red blood cells na expired na. Pag na-process na, pag naman na-process, ang tawag ka na kay bile. Bile, B-I-L-E. Ang bile, mauna siya ang kanagaling, makahelp na siya sa tuang digestion. Kumbaga, fluid na siya nga magtunaw gani atong mga ginakaon nato. Narakuan, I guess. Yes, ma'am. Okay. So usually associated with severe untreated cases of jaundice in newborn. And risk of kernicterus increases when a newborn's total serum bilirubin levels are higher than 25 mg per deciliter. Matawag na siya o kanang sa tawag niya na taas na kaayo kung lampas na gani siya sa 25 mg. And then, mauni siya ang mga sign and symptoms of kernicterus. So the first sign of kernicterus is jaundice. So kanang jaundice, kanang ganing ang baby ganing is pag-yellow. Hindi mo siya hipa. Lahi mo na ang hipa kaya. Preterm magutok kung anak mo to siya 1 week siya sa ICU. Preterm. Wala din sa weeks. And then, ano siya, kanang yellow ganyan skin. Yellow. Ang iyaha ganing mata, ganing puti. Dali sa mata is yellow po. And then, ang sayahang kay drinks ka ng malaway, kasi lang pag-discoloration po siya. And then, if your baby has jaundice, the following parts of their body, marin ako bigo na katong skin niya, the white part of their eyes, katong mag-yellow, and then ang mucous membrane sa their mouth. And then, lack of energy. And then, kalintura ang bata, magsuka, and then involuntary muscle movement. So, other signs and symptoms of kernicterus vary based on the stages of the condition. So, na siya tulong ka stages gani or tulong ka types mo na siya. So, sa early stage, ang ma-manifest ang ma-observe na to ana sa early stage kay difficulty feeding and sucking. Kanang hirap sila patutuyon gani. Magsigira sila o kanang katulog. Magsigira sila katulog and then kanang gani murag halos dili na mo mata. Kailangan ba jud mo siya kanang kupawon. And then ano sila? Low muscle tone and no response to love. So, di ba kung walay
gikan pag anak na ko 1 week sa ospital na siya sa ICU, nagkaingan anak na siya, nabilong siya sa early stage. And then sa middle stage, makita na ang irritability ka lang. Grabe ang ilang hilap. Gusto kayo sila kanang hilap gani. Tense, a loud or high pitch cry and tense muscles, a high muscle tone. So, grabe sila maghilap mga halos dili na gani ko. And then sa last stage kay muna niyo siya grabe na gani kaayo severe na mabubili gani maagapan tayo sa early stage kay ang late stage dili na jud siya mo kaon or mo dugo. Stiff muscles na kahit na kayo ang ilaha gani mga muscle like kanang ang bata kay kanang magsige gani og kung kita mo baby pag matulog sila magsige kanang baliktad gani ang ginagawa sa ang polycythemia, too many red blood cells in your body. Ano na siya? Blood cancer. Yes. So, example sa anemia ka, blood cancer ka, leukemia. Yes. And then, next, we have the hemolysis. So, hemolytic disease of the newborn. So, ang bata ay may inherit galing niya ang mga blood disorder. So, sa ano ba sa di ba natin ay kami sa PPT ba ito ni ma'am? Wala kayo po nagagamit ng mga medical terms kay gusto mag-push na relevant ang mga medical students. So, Ganit eh. Ganit eh. Yata gusto mo na ako ng glucose-6-phosphate. Ano na siya mga sensitivity na mga bata? Then, mag-inherit siya blood disorder no, and then katong ang bata, pag na-reach 6 pp, katong magkaroon siya of hemolytic anemia, kanang sa loob, and abnormal production of structure of the hemoglobin or molecules. Kaya siya mamana po na niya sa mama. Yes. And then, ang next na cause kay birth injuries. Galing sa pag-anak sa iyaha. For example, anak ka ng cephalohematoma. So, cephalohematoma. So, kada cephalohematoma, kada galing pag nanganak, di ba nanay ka na, ako, hindi ko madali. Di ba una man siya na ang ulo? Wala mo naman sa Swedish ko. Ay, sige. Virgin pa na.
Yeah. So mag-form na siya sa ganglion hemorrhage and or peripheral necrosis from birth trauma. So wala siya na sa birth trauma na siya. And then, katulong mga cause, increase of production siya sa bilirubin. So naabot tayo causes of decreased excretion. So ibig sabihin, pag taas ang bilirubin, sobra na siya kadaghan, so maglisod na po o gawas sa atong body. Kaya naturally, ang bilirubin, gawas na siya sa ato ang body to palibang and mangingi. Kaya based na siya sa ato ang body. Pero pag masobra na, mao siya ang mga causes. Sige, sa first bullet, basta mo ito na? Hypoalbuminemia. Sige, again. Hypoalbuminemia. Dilita mo na. Hypoalbuminemia. As a conjugated is lipid soluble with the sourdough bound to a decrease in the albumin level leads to an increase in free unconjugated bilirubin level. So unconjugated bilirubin meaning dili siya water soluble. Ang bilirubin is dili siya matunaw. Naturally matunaw ra man siya unang conjugated. Pero pag unconjugated bilirubin siya dili na siya matunaw sa tubig sa ato ang body. Yes. And then we have the hereditary bilirubin conjugation effects. Ang sample anak ng Crigler-Najjar syndrome and Gilbert syndrome. Kana sila due to the deficiency of the enzyme uridine 5-diphospholipoglycol. Which conjugates the bilirubin in the liver cells. And then next cause. Disruption Kung kabalo mo, biliary system. Ano ba sa galing ang biliary sa liver. So ang katong niya kagianan kung naay problema dito sa biliary sa biliary system. Kagianan ay nakaplak nito. So dili magawa sa to ang body ang base. Yes. And then we have the breast milk. Kung mag-wish na niya. Ang cause na niya ay kanaganing glucuronidase inside the breast milk. They conjugate bilirubin into unconjugated. Yes. Okay. Okay, so naa siya mga treatment. So sa ako ang anak, nadala na siyang phototherapy within 1 week na siya sa incubator. So ang kanang phototherapy is for sa blue lights, kanang makahelp na siya mag-breakdown na rin sa bilirubin sa ato ang if ever po magka-baby mo, dapat ka na
evaluation and monitoring for any signs of neurological damage. And then, long-term management. Children with kernicterus may require long-term support and therapies, including physical, occupational, and speech therapy to address any developmental delays or disabilities resulting from the condition. So, pag ang kernicterus lungkot, pagka ng left-handed yun ganit siya, mapadong siya sa cerebral palsy. Yes. Dapat early detection is better. Oh. Dapat kung mama mo, okay, Ay, may okay na lang. Dili siya malong-term pagka na. Umagapan. Basta ikaw sa picture sa symptoms dyan. What if Cerebral palsy. What if kuntay ang Bro, mama? wala siya pakialam ang mga Kuntay ang pag-iintas ang mama. Kuntay, dili jud like ang your mama is na pwede disorder na maka or hindi ko sa ang bata